Balik po tayo sa Kapit Balita. Makakasama natin ngayong umaga mula sa Maynila, si incumbent Manila Mayor Alfredo Lim. Magandang umaga po, Mayor Lim. Good morning po, Mayor Lim. Si Susan at si Maris po ito. po si Maris. Magandang umaga sa inyo, Susan at Maris, at sa inyong mga tagahanga. Mayor, may seryosong ibinibintang si Vice Mayor sa inyo. May death threat daw po sa kanya mula sa inyo. Ano po yung masasabi niyo dito? Ay, kasi nangalingan na naman yan, Susan, Maris. Yan na nga ang problema dito eh. Gawa ng mga senaryo, gawa na istorya, para nasa limelight sila. Lagi sila na-interview. Bakit? Kaaway ko ba yung asawa niya? Di siya, hindi ko inaaway eh. Ba't napasama yung asawa? Walang katotohanan yan, Susan. Tiyak na kasinungalingan yan. Mayor, sinabi niyo rin po magbibitiw kayo sakaling mapatunayang kayo yung nag-utos na ipa-aresto itong si Vice Mayor Isko. Totoo yan. Sinabi ko yan sa flag ceremony at saka doon sa interview kahapon ng maga. Para matapos na nga itong usapan eh. Dahil laging dinadawit ang pangalan ko na ako daw ang nag-utos na arestuin sila. Wala naman ako inuutos. Kaya sabi ko, sige. Kung ganyan ang gusto ninyo, pag napatunayan yung inutosan ko si Colonel Layog, Lieutenant Morata, at saka si General Gutierrez, na arestuin kayo, magre-resign ako. Ngayon din. Pero political harassment... Pero, teka muna, Susan. Pero pag hindi naman nila napatunayan, sila naman mag-resign din. Para parehas. Kung sakali hindi mapapatunayan na kayo po ang nag-utos, kasi yun yung sinasabi na siyempre hindi gagalaw ang pulis kung hindi kayo ang nag-utos. Hindi nga totoo. Kasama ko yung dalawang pulis. Si Colonel Layog, saka Lieutenant Morata. Interviewin nyo kung totoong inutusan ko sila. So, sige, pwede po bang mapakinggan lang natin sila kahit na mga ilang mensahe? Kung ano nga ba Colonel Layog muna, Colonel Layog. Yes, po. Magandang umaga po, Maris at Susan. So yung pagkilos nyo ba wala pong nag-uutos sa amin kanina kung sino man. Dahil po kami bilang isang pulis, sa harapan po namin, in our presence, the crime is being committed. That time, bingo po, illegal gambling. Natural po na magre-react kami at kailangan hulihin po namin kung sino man ang mga tao na gumagawa nitong nilalabag ang batas. Pero may mga nagaganap na rin daw po na mga ganyan, yung mga bingo sa lugar na hindi naman tumataya. Kumaga, parang palaro. Debbie, sinasabi nga na si... Go po. Ang nasa batas po, kung nasa loob ng bahay, yung home entertainment, pwede po ito. Meron din po naman tayong nakikita sa loob ng mga malls, meron pong ganito, pero they secured the necessary permit. Kami naman po, nung tinanong namin sila kung may permit ba sila, wala naman po silang napakita. So, ibig po sabihin, illegal. Kasama ni si Colonel Morata, no? Colonel Morata? Colonel Morata po. Okay. Sir, pakisabi niya, ano po yung ginawa sa inyo ni Vice Mayor? Ni dating President Joseph Estrada? Totoo ba na parang sabi, sinuntok kayo o parang pinagbantaan? Pakikwento nga po. Magandang umaga po sa lahat ng tagapanood at sa inyo po, Susan and Maris. Gusto ko lang pong liwanagin ang buong pangyayari at ang mga lumalabas po sa balita. Una po, kaya po kami nagpa-interview kahapon, tinawagan po ako ni Colonel Layog para po bigyan ng liwanag yung posisyon namin bilang isang pulis kung paano o bakit nangyari yung panghuhuli namin doon sa sinasabing pabingo. Wala po akong balak na sumali o magpagamit sa politika para po sirain ang pangalan ng isang tao, lalo na po yung dating presidente na lumalabas po sa balita na misinterpret po siguro nung ibang media na sinuntok po ako sa muka, sa tagiliran. Hindi po totoo yun. Ang totoo pong nangyari, wala po talaga akong balak banggitin yun.
ang sa amin po, yun lang ipaliwanag, yung tungkol dun po sa panguhuli namin. Alright, Nawala, mukhang sir. malinaw po dun sa mga sinabi nila, no, yung kanilang mensahe. Maraming salamat po, Nawala, kanila Mayor nawala. Alfredo Lim, pati na rin Kay Colonel Layog at Colonel Colonel Morata. So, ngayon naman nasa studio natin, ay ito, Hello. nasa studio natin si dating Pangulong Joseph Estrada at si Manila Vice Mayor Isko Moreno. Ito po ngayon. Para sagutin naman po. Para sagutin po yung Maraming salamat sa iyo, Teniente Morata. Nagsabi ka ng totoo na ito sinasabi mo. At least yan, katabi mo yung mayor. At puro kasi nangaling yung una sinabi mo eh. On TV ka eh. Mabuti na lang, nagsalita yung ating Chief Prosecutor, Fiscal Cerezo. At hindi pa nakuha si Vice President Binay, andun din, testigo rin. Kasi sabi, wala akong ginawang ganun. Kaya puro mga kasinungalingan. Umamin ka na ngayon na hindi kita binagbuhatan ng kamay. Sinabi ko lang sa'yo, huwag ka magsinungaling. Yun ang sinasabi ko lang sa'yo. Sabihin mo yung totoo. Wala akong, bakit kita magbubuhatan ng kamay? Imposible yun. Kaya, ngayon, sasamantalahin ko na rin ito. Pagkakataon ito. Dahil Go ahead, sir. involved dito ang mga Malileño, mga taong bayan ng Maynila, na pinakalat ngayon na ako na-disqualified na. Pinailan ako ng disqualification ng mga abogado ni Mayor Lim. Sabi niya, hindi raw siya nagpapapile doon, hindi siya may utos. Pero yung mga abogado, si Justice Palatao, ano niya, matagal niya kasama yon. At saka yung si Attorney Vidal, babae, nasa payroll ng City Hall yun. At abogado niya, labang kay Mayor Chesa. Hanggang sinasabi niya, hindi raw siya nagpapile ng disqualification. Hindi naman niya aminin yun eh. Pero mga abogado niya lahat yun. Nagpapile labas sa akin. Pero yung unang file niya, disqualified na, inulit na naman, yun din ang mga abogado. Kaya ibig ko lang paabot sa akin mga kababayan sa Maynila, hindi po ako nadi-disqualified. At lalaban ako. Gusto ko, maglaban kami sa taong bayan na magdesisyon. Huwag yung puro mga dirty tricks sa korte pa, pinadisqualify ako. Ako po ay nakatakbong bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi po ako na-disqualified. Okay, Ngayon sa mayor, pag di-disqualified ako. si Vice Mayor may sinasabi na si Mayor Lim nagpapabingo rin? Oo, pinakita po namin kanina sa kay Igan na ang ating po mismong alkalde ay naggaganap din ng bingo. Noong February 14 lamang po. At ang pumirma pa si Attorney Buwan. At tinatokahan ang lahat ng 897 barangay ng 50 tickets at 10 pesos. So, 500 pesos. Hindi naman pinasinungalingan ng ating alkalde na sabi niya, may bingo. Ngayon, ang tanong namin, what is so special about this bingo? And yung sa kanila may bayad. Yung sa amin, libre. Saka may pangalan Pampasel. nyo kasi yung ano. May pangalan din naman yung kanila. O may pangalan din naman yung amin. Oo, saka siguro dahil malapit na eleksyon. Katulad nga po niyan, kami inaakusahan, awa naman nun ng Diyos, we were released, tama naman po yun, si Colonel Layog, tama po siya, that we were released for further investigation, but the reason behind the release is insufficiency of evidence. Yun yung exact word na ginamit po. Ibig sabihin kulang. As far as you're concerned, walang illegal dun sa ginawa ninyo. Ayun po yung mabuti naming ipinaliwanag simula pat bago nangyari ang lahat. As far as we're concerned right now, wala po kami nilalabag ng batas at kami po, logic will dictate among ourselves. Halal po kami ng bayan ngayon. Pupunta kami sa publiko at mag-iinganyo kami gumawa at lumabag ng batas. Hindi ho maganda yun. Masasakuti ho kami. Kaya hindi kami po pwede, como Vice Mayor kami, como konsyal kami, lalabag kami sa batas. Hindi po pwede. At hindi po namin gagawin. Wala na tayo masyadong oras. Last message po. Sila sa mga nandun, nakita ko marami nasakta ng mga tao. Ando doon kayo, no? Hindi, nakita ko Sa video? Okay. Ang dami nasakta na tao, yung mga mahihirap, dinisperse ng mga pulis. Parang mga kawawa naman. Naawa ko sa mga tao na yung mga mahihirap to eh. Yun lang ang libangan nila eh. Pagkakait pa nila sa mga mahihirap na tao. Okay. Tingnan muna natin ang last message. Si Mayor Lim. Mayor Lim? Wala natin siya ng final message. Susan, Apa, Marie. final message po natin, Mayor. Teka muna, sandali lang. Pwede, Susan.
bago ko sagutin yan, kasi naputol yung testimony ni Lieutenant Murata eh. Okay po. Ngayon sinasabi na naman daw, hindi niya sinaktan. Aha. Pwede ba pakinggan natin si Murata? Okay, sige po. Pakinggan po natin si Murata. Tinakot na naman siguro. Tutuloy ko lang po yung sinasabi ko. Pinatawag po ako ni Piskal Cerezo doon sa loob ng opisina niya. Bali po ang posisyon, ito po yung lamesa ni Piskal. Nakaupo si Piskal. Nakatayo po ako dito. Nasa harapan ko po si Vice President Binay. May isa pong personality, si dating President Era po. Andito lang po, malapit sa akin. Tapos sa ganito ko po yung isang personality pa. Si Vice Mayor Isko nandito. Tinatanong po ako ni Piskal. Nakatayo po akong diretso. Ngayon po, bago ko masagot yung tanong, tinatanong din po ako ni Vice Mayor Isko. Tapos si dating Vice President po, hindi po niya ako sinuntok talaga sa mukha. Hindi rin ako sinuntok sa tagiliran. Pero ito pong kamay ko na to, ginaganon-ganon niya. Sinasabi niya sa akin ng pabulong na naiintindihan ko naman at naririnig ko na sinasabi niya sa akin, magsabi ka ng totoo ha. Yung totoo lang sabihin mo ha, tanda ko ang pangalan mo. 3 buwan na lang kayo pag ako naupo. Yun ang sinabi sa inyo. Ayoko pong sabihin to eh, kasi ayoko nga pong lumabas na ginagamit kami sa politika. Kaya Ano lang ba po, yung sinabing ganyan-ganyan? Masakit po ba? Bago po ako magpa-interview kahapon tungkol nga sa posisyon namin bilang isang pulis, nung umalis po ako ng bahay, umiyak po yung anak ko at misis ko. Kasi nga doon sa interview kay Vice Mayor na sinungaling ako, na hindi ako nagsasabi, nagkakandabulol ako. Paano po akong makakasagot nun? Tinatanong po ako ni Piskal, tinatanong po niya ako. At saka po, totoo po yun, pwede pong hindi napansin ni Piskal yung ginagawa sa akin dahil sa baba po ng kamay ko. Pero po nung umangal po ako, nung sinabi ko po na, Sir, wag po kayo manakit. Ginagalang ko po kayo, nasasaktan po ako eh. Narinig po ni Piskal, pinalipat po ako ni Piskal sa tabi niya. Sabi niya, Teniente, lipat ka na lang dito. Yun po ang totoo noon. Hindi po ako pwede magsinungaling. Ano ba talaga? Ma'am, hindi po ako magpapagamit kahit kanino. Yung totoo lang po. Okay, Kahit Teniente Teniente Murata. lang po ako. Thank you. Malinaw po yun. Hindi po Hingan ako lang. pwedeng... Sige po. Ma'am, Teniente lang po ako. Papabaranggo ako. Dating presidente po ng Pilipinas yun. Hindi po ako pwedeng gumawa ng kwento para sirain po ang pangalan niya. Gusto ko pong makapag-retiro po ng maayos. Sa totoo lang po, trabaho lang po ako. So, hindi Ginawa ko lang po yung Teniente, trabaho hindi ko. po suntok yung Hindi ginawa sa suntok, inyo. oo. Anong tawag doon sa... Yung ginanong-ganon, Parang sabi ginanyan-ganyan. Ano ba? Parang tinapek? Po hindi suntok? Hindi po, yung kamay po Bilisil. niya po ang ginagamit niya kasi ginaganon-ganon niya ako. Sinusundot-sundot, ganon? Parang sundot-sundot. Nakaganon po eh. Okay, oo. Pero mali po yung lumabas sa ano. Salamat nga po, pinagbigyan niyo akong may interview dito para liwanagin ko rin po ang lahat na hindi ko po ako sinuntok sa mukha, sa tagiliran. Ayoko pong sirain ang pangalan niya. Wala po akong balak na ganun. Ayoko pong magpagamit sa politika. Okay. Alright, malinaw po Trabaho yun, lang po Teniente. Okay, Teniente, sige. Malinaw po yun. Hingan lang po natin ng final message si Mayor Lim. Mayor Lim? Susan Maris, President ERAP at Vice Mayor Isko. Ako ay nakikiusap na sana maging malinis itong halalan. Huwag tayong gumagawa ng istorya. Ako nga gustong-gusto ko makaharap si President ERAP dito sa eleksyon nito para malaman natin kung anong damdamin ng tao. Mangampanya kayo, di namin kayo kinikibo, nangangampanya kami, di rin. Huwag tayong gagawa ng illegal. Pag inaksyonan ng pulis, ako na naman na idadawit. Paano ba ito? Akala ko ba may peace covenant? Tapos pinalalabas nyo, kami pang sumisira. Unang-unang pinag-uusapan dito, bingo. Meron ba bingo o wala? Yan, hintayin natin yung desisyon ng piskal. They will release for further investigation. Okay. Nandun ang mga malalaking tao na-pressure siguro yung piskal. Kaya nga, hindi naman dinidismiss. Alamin natin kung ano talaga, may violation ba o wala. Nakahanda naman itong mga pulis, harapin kung mali yung ginawa nila.
Pero wag natin haluan ng kasinungalingan. Wag natin guluhin ang isipan ng mga tao. Okay. Yan lang ang aking pakiusap. Let's play fair. Okay. Alright. Maraming salamat po, Mayor Lim. Good morning po sa Good inyo. morning. Salamat po. At hingan Salamat din po. at hingan din po natin ng Mr. huling Ex-Vice mensahe. President, Mr. Estrada. Ang akin naman sabi, Susan Marie, nung nagsalita yung kanyang pulis, si Teniente Morato. Teniente Morato. Sinabi, sinuntok ko raw siya, ginulpi ko raw siya. Ngayon, nagbabago na naman. Parang kinikiliti ko lang siya. Ganun. Nagbago, siguro nasabihan. Siya na-pressure ngayon. Tapos kanina sinasabi na-pressure. Ngayon, tapos na yan. At nakita na ang kasinungalingan, no? Kitang-kita. Kahapon nagsasabi siya, sinuntok siya sa interview. Ngayon naman, hindi yan totoo. Ngayon, ang masasabi ko, dito, kung sino nagsisinungaling, dito sa pag-file ng disqualification sa akin, sinasabi ni Mayor Lim, hindi wala siyang kinalaman. Pero yung abogado, 3 beses, ang nag-file, yung puro bata niya, yung si dating Justice Palatao, yung abogada si Attorney Vidal, nasa payroll pa ng City Hall, yun ang nag-file sa akin disqualification. Tapos sabihin naman ni Mayor, wala siyang kinalaman. Lagi doon siya walang alam eh. Kaya salamat, Mayor Lim. Tayo maglaban ng malinis sa pagka-alkalde ng Maynila. At tayo magharapan ng malinis, walang dayaan, peaceful, walang siraan. Okay. Alright, malinaw. Vice Mayor? Well, sa amin po, makakaasa po ang mamamayan ng Tagalusod ng Maynila. Sa maliit naming kaparaanan, kami po susunod sa sinumpaan namin doon sa Peace Covenant. Ang isa po sa linya na aming sinumpaan ay sinasabi, hindi kami gagamit ng dahas at pananakot. Yun po, sana gampanan ng both side, no, ng dalawang panig. At sa aming kakayanan, kami po, hindi po kami administrasyon. Challenger po kami. Kaya we cannot afford na kami yung agresibo. Dahil talagang mahirap po yun. Nasa ilalim mo kami. But the thing is, makakaasa po kayo sa pamumuno ni President Erap. Kami po susunod sa lahat ng alituntunin na pinatutupad ng election code. Okay, maraming salamat, Vice Mayor. Pangulong Joseph Estrada Kay at Vice Mayor Vice Isko Mayor Moreno. Isko Moreno.